Mapagpalang araw, ano? Isan pa, kaibigan, mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ang gagamitin natin ay siyempre, ito po, ang Biblia ng mga pastor. O amen. Ano po, kaya bago tayo papalahot sa ating pag-aaral, atin mo nang sisimulan sa isang panalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Tunay nga po sa iyong walang may tatago, Panginoon Diyos. Salamat po, samahan mo po kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo. Buksan po ang mga puso ng bawat isang manonood ng aking video. Salamat po kung meron man po silang kabigatan sa buhay, iyong pag-aanin. Kung sila man po ay may mga iba't ibang klaseng sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. In Christ alone, Amen. Dito po sa Biblia, meron pong nakasulat na gaya nito. Ayon kay Apostol Pablo, dito po sa 2 Korinto 5:20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikihusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikihusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, magipagkasundo kayo sa Diyos. Ayun. Ano po ang claim ni Apostol Pablo sa kanyang sarili? Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Si Pablo po pala bilang apostol, siya pala ay sinugo ng ating Panginoong Jesucristo sa purpose na, anong sabi niya? Kami nakikihusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, magipagkasundo kayo sa Diyos. Ayun. Malaki po pala ang gampanin ng apostol, kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo. Sila po'y isinugo. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kapag pala nagsasalita ang mga apostol sa Biblia, parang nagsasalita ang Diyos. Ito po ang sulat ni Pablo. Napakaliwanag po, ano? Yan palang pagsasalita nila Apostol Pablo ay ulitin nga natin, ano? Sabi niya, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Yung namin, kaya hindi sinabi ni Pablo, ako, kundi namin. Kasi nga, hindi lang siya ang apostol sa Biblia. Marami po. Ngayon, tignan po natin si Apostol Pedro naman. Nung panahon na ang Panginoong Yesus ay pumunta kung saan nandun ang mga alagad na sila Apostol Pedro. No. Tignan naman natin yung tungkol kay Pedro. Kasi po, kaya natin pinapaksa yung mga apostol sa Biblia. Ito po'y napakahalaga. Kasi nung araw po, sa aking pangangaral, alam niyo po, meron pong nagsabi sa akin, ayon po kay Pablo, kako, yung sulat ni Pablo, meron pong biglang sumigaw. Si Pablo lang yan eh. Nilalang niya si Pablo. Sabi ko po, apostol ng Panginoong Hesus ito si Pablo.
Kapag nagsalita si Pablo, parang nagsasalita po sa inyo ang Panginoon. Oh, hindi po ba sabi ni Pablo? Ulitin ko nga, ano? Ikalawang Korinto 5:20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo, alang-alang kay Kristo, magipagkasundo kayo sa Diyos. Mabuting layunin eh. Nakikiusap kami sa inyo. Nakikiusap, hindi po nag-uutos. Nakikiusap, alang-alang kay Kristo. So, ibig sabihin, sa kanilang pangangaral po, ginagamit ang Kristo. Alang-alang kay Kristo. Eh, sino naman po si Kristo? Ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan natin si San Pedro. Kaya mahalaga po ang mga sulat ng mga apostol. Hindi, pag binabaliwala niyo po yung mga apostol ng Biblia, lalabas, binabaliwala niyo po ang Kristo, binabaliwala niyo ang Diyos. O, magiging kalaban po kayo nila ng Diyos. Tignan natin dito sa Mateo 16:13. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? 14. At sumagot sila. Ano po? Sumagot sila. Okay? Anong sagot nila? Sa 14, At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabing kung kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa verse 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Oh. Anong sabi ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kay Pablo, anong sabi ni Pablo? Sa ikalawang Korinto 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nagipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan namin, sabi ni Pablo. Hindi niya sinabing sa pamamagitan ko, namin. Ibig sabihin, referring to mga apostol na gaya niya sa Biblia. Ito po yung tanong ng Panginoong Yesus sa mga alagad, sila Pedro po ang kausap niya rito. Ano pong sagot ni Pedro tungkol sa tanong ni Jesus sa 15? Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayun. Si Pedro at Pablo, parehong apostol po yan. So, alam nila kung sino ang Kristo. Bakit hindi kaya sinabi ni Pedro, ikaw si Jesus, kaharap ka namin? Bakit hindi sinabi ni Pablo,
alang-alang kay Jesus. Pareho sila eh. Alang-alang kay Kristo. Sabi ni Pedro, ikaw po ang Kristo. Actually, ang ibig sabihin ng Kristo, tagapagligtas. Christos, the Savior. Na po, yan ang kahulugan po ng Kristo, tagapagligtas. Kaya kung ating liliwanagin, alang-alang sa tagapagligtas. Ano sabi ni Pablo? Nakikihusap sa inyo. Ay nakikiusap ako sa inyo. Kapag nagsasalita si Pablo, sino nagsasalita? Salita ng Diyos. At si Pedro, salita rin ng Diyos. Sa 17, Mateo 16:17, sinabi sa kanya ni Jesus kay Pedro, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sino pong nagpapahayag kay Pedro? Ang Ama. Sino pong nagpapahayag kay Pablo? Ang Diyos. Napaka-importante po ng yan. Ang mga sugo ng Diyos sa Biblia. Ikalawang Korinto 5:20. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Hindi sinabing sugo ni Jesus, kundi sugo ni Kristo. Ibig sabihin, sugo ng tagapagligtas. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Purihin ang Panginoon. God is good all the time. All the time, God is good. Kaya wag niyo pong babaliwalahan ang sulat ng mga apostol sa Biblia. Manapapaniwalahan niyo po kasi Diyos mismo ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Wala po tayong binawas, wala tayong ginagdag. Binasa ko lang po yung nakasulat dito sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Ngayon, kung meron po kayong duda sa Biblia ito, bahala na po kayo. Basta ako, ito ang ginagamit ko. Kasi po, ang mga tao may konting kalikutan ng utak. Kapag hindi sumasangayon sa gusto nila, ayan, dyan umiiral yung salita. Ano ba yan? Mukhang maling salin yan na. Yan. Hindi po ganun, ano? Meron pa po tayong hinahanap dito, ano? Lagi ko naman po sinasabi sa inyo, wala po tayong kodiko. Wala tayong outline. Basta kung ano yung guidance ng Holy Spirit through prayer, nagsisimula tayo. Doon po ako umaasa kung ano po yung dumadating sa isip ko. Hindi po ako, baka akala nyo, meron ba akong kodiko? Wala. Kasi po, nakakalito lang yung mga kodiko. Kasi kung minsan, meron kang gustong i-deliver, yung kodiko mo, ang iniintindi mo. Ano po, hindi ako kagaya ng iba na meron silang particular na may Biblia, pagkatapos may particular na papel na binabasa. Ako wala po. Meron lang akong hinahanap dito. Ano? Nung sabi ni ito, ano po? Tignan ko po, ano? Meron po akong gustong makita rito.
sa sulat ni Pablo. Dito po sa Galacia 2:6. Ngunit walang idinagdag sa akin ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. 7. Sa halip, kinilala nila na ipinagkatiwala sa akin ang pangangaral ng magandang balita sa mga hentil, kung paanong ipinagkatiwala kay Pedro ang pangangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. 8. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga hentil. O kita niyo po? Ito na naman po. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Hudyo, ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihan mangaral sa mga hentil. Purihin ang Panginoon. Ano po? God is good. Sa 9, nakita ni na Santiago, Pedro at Juan na ang mga kinikilalang haligi ng iglesia ang kagandahang loob na ibinigay sa akin, kaya't kami ni Bernabe ay buong puso nilang tinanggap bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduhan namin na kami sa mga hentil mangangaral at sila naman sa mga Hudyo. O, maliwanag po, ano? Napakaliwanag po. Ang Diyos po ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. O, ngayon, kung nagdududa kayo kay Pablo, nagdududa kayo kay Pedro, ako, isa lang ang masasabi ko po sa inyo. Ano po yan? Gumawa kayo ng sarili niyong Biblia. At ang pangalan nyo, ang ilagay ninyo. Oh, naalala ko, meron akong babasahin nung araw. Wala pong personalan nito sa mga kaibigan na Muslim, ano? May kaibigan din akong Muslim. Yung mga ibang babasahin nila nung araw, wala na po kasi nasunog dito sa aming lugar, ano? Naniniwala sila kay Apostol Pedro, hindi sila naniniwala kay Apostol Pablo. Ang sinasabi nila kay Pablo, si Pablo ay isang sinungaling. Oh. Maliwanag naman eh. Okay, di mo paniniwalaan si Pablo, si Pedro, paniniwalaan mo. Oh, parehas lang sila eh. Ang nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro, siya rin nagbigay ng kapangyarihan kay Pablo. Yung salita ni Pablo at salita ni Pedro, ang Diyos ang nagsasalita sa pamamagitan nila. Oh, sige, hindi mo na tinatanggap si Pablo, tanggapin mo naman si Pedro. O si Pedro, pinangangaral niya si Jesus na tagapagligtas. Ang problema sa ating mga kaibigang Muslim, hindi sila naniniwala ni Jesus, kay Jesus na tagapagligtas. Hindi rin sila naniniwala kay Jesus ay Panginoon. Lalong hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, batay sa Biblia. Ano po? Gusto ko lang sa inyong makita ang katotohanan tungkol dito.
Kasi may kaibigan po akong Muslim. Actually, ang dami kong babasahin, binibigay niya sa akin. Kanya lang, nasunog dito, nabasa. Oh. Ano po? Yan. Balik tayo. Kaya napakahalaga po pala ng mga apostol. Si Pedro, nagkasundo sila. Sabi niya, Pedro, Apostol Pedro, at ang kasama mo, sa mga Hudyo kayo pupunta. At kami namang mga si Pablo naman, sabi niya, kami nila Silas, sa mga Gentil kami pupunta. Tignan natin yung kay Pablo. Dos 7 ng unang Timoteo. Anong sabi ni Pablo? Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga Gentil. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Di talaga. Siyang bilang ano? Ano daw sabi ni Pablo? Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya ng katotohanan para sa mga Gentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Kaya sabi niya, sa Gentil kami, kayo naman sa mga Hudyo. Ang sabi niya kay Pedro. Tignan nga po natin dito naman sa Mateo 10. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalaya ng masasamang espiritu at magpagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito pong binabasa ko sa Mateo 10:1 po yun . Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alpeo at si Tadeo. Dito po sa 4, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Yun. Mateo 10:1, 2, 3, 4. Yung binasa ko po, So, maliwanag sa 5, ang 12 ito'y isinubo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Gentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. 6. Sa halip, hanapan ninyo ang nawawalang tupa sa sambahayan ng Israel. 7. Umayo kayo ipangaral na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. 8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong
at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Oh, inutusan sila Pedro. Binigyan silang kapangyarihan magpagaling ng mga sakit sa mga nawawalang Udyo Israel. Sabi ni Jesus, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentilo, Samaritano. Maliwanag po ang sulat ng Biblia. May kanya-kanya po silang distinction o trabaho na dapat gampanan. Kasi po ang Biblia ay nagtuturo dalawang uri lang ang tao. Kung hindi ka Hudyo, Hentil ka. Kung hindi ka naman Hentil, Hudyo ka. So maliwanag po, ano? Maliwanag. Sila Pedro sa mga Hudyo. Si Pablo at ang grupo niya sa mga Hentil. Pero baka naman sabi, bakit po meron na pangaralan ng mga Hentil si Pedro? Meron na pangaralan ng Hudyo si Pablo. Alam niyo po, nung panahon na sila po yung nangangaral, nang isinugo sila ng Panginoon Diyos, talagang hindi naman po maiwasan yon. Sa bawat lugar na kanilang puntahan ng mga Hentil, meron talagang Hudyo. Kaya kung meron bang kayong mabasa na meron sila napapangaralan, halimbawa si Pedro, may mga Hentil. O si Pablo naman, may mga Hudyo. Yung lugar po pinupuntahan nila, meron po talagang ganun tao. Halimbawa, nagpunta si Pablo sa mga Hentil at meron pong mga Hudyo nakatira doon. At si Pedro naman, nagpunta sila sa mga Hudyo, meron din pong mga Hentil na nakatira doon. Huwag na po kayong magmalikot ang isip. Dito po dinidiskusyon lang natin na importante po ang mga apostol sa Biblia. Yung apostol sa Biblia, kasi ito po sulat nila binabasa natin eh. Kung ano po yung sinasabi nila, napakahalaga. Kasi po, yung mga apostol na yan nasa Biblia, maliwanag naman eh. Sinugo po sila ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya sabi nga ni Pablo, alang-alang kay Kristo. Sabi na kay Pedro naman, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pinakikilala po ng mga apostol, yung tagapagligtas. Kasi po lahat ng tao nagkasala, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya pinangangaral nila ang Kristo o ang tagapagligtas. Maliwanag po ba, kaibigan? Kaya kung kino-question yun, di burahin nyo ng Biblia, gumawa kayo ng sarili nyong Biblia. Minsan sinabi ko na yan doon sa isang mayabang na ministro eh. Sabi ko, ang tanong ko ganito, ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Diyos ba o tao? Anong sagot niya? Diyos. O hindi niya pwede sabihin tao, Diyos na pinag-uusapan. So may binasa po akong talata. Meron akong binasang talata. Ito po, binasa ko. Ikaw na rin ang nagsabi ka ako. Ang likas na kalagayan ng Diyos ay Diyos kamo. Dahil tinanong kita. Ngayon, meron po akong babasahin. Ito po. Ano po? Ito po, iba pala yun. Iba yun. Pasensya nyo na. Wala nga kasi tayong outline or kodiko. Ito po, meron kasi ako nabasa na
Ah, tingnan natin ano. Sandali po ano. Mukhang dito po ano. Meron lang po akong ito po ano, Colossus pala. Okay. Praise the Lord. Nakita po natin ano. Dito sa Colossus, meron pong mababasang gaya nito. 19. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. O, kita niyo po. Kaya tanong ko po doon sa isang ministro, makulit yun eh. Sabi ko sa kanya, ikaw nga magbasa ng Biblia ka, kung ayaw niya magbasa. Ikaw na lang, sabi niya. So, nagbasa ako. Yung tanong ko sa kanya, ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tao o Diyos? Ang sagot niya, Diyos. Okay? Nang binasa ko ito, hindi niya alam na meron akong alam sa Biblia. Kasi nangangaral po ako in public places. Nagkataon, gusto niya magpasiklab. Gusto niya magpasikat kasi may mga kasama niya sa kanilang simbahan na doon na lugar. Kanya lang, nasupalpal siya. Kaya, haleluya. Ito. Ang sabi ni Pablo, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. So sabi ko, ano ang kalikasan ng Diyos? Sasabi mo, Diyos. Ay ano? Manatili sa anak. Sino yung anak ng Diyos? Si Jesus. Dito naman sa 2:9. Dito pa rin sa Colossus. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakikristo sa kanyang pagiging tao. Ayun. Ginamit na naman po yung salitang Kristo. Si Kristo, tagapagligtas. Anak ng Diyos na buhay sa langit. Sabi po kay Pedro. Sabi ni Pedro. So maliwanag. Yung Kristo, yun ang nasa langit. Yun ang isinugo ng Diyos dito sa lupa na nagkatawang tao para matubos yung ating mga kasalanan. Oh. Yung Kristo kasama ng Diyos sa langit. Amen po ba? So, maliwanag po, ano? Oh. Anong sabi ni Pablo? Yung buong kalikasan ng Diyos ay taglay ng kanyang anak na si Kristo. Kaya maliwanag po yung aral ng mga apostol sa Biblia. Tayo po, Pilipino tayo. Bilang Pilipino, saklaw tayo ng mga entil. Hindi tayo Hudyo. Yung mga Hudyo, yung mga Israelita o taga-Israel. Pero tayo bilang mga Pilipino, tayo po ay mga entil. So, bilang apostol ng mga hentil, maliwanag po ang buong kalikasan ng Diyos bilang Diyos ay taglay ng
Panginoong Yesukristo. Maliwanag po. Oh. Dito po babasahin natin muli Wag lang po kayong wag po kayong maging parang malikot ang utak. Colosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo sa kanyang pagiging tao. Yung Kristo po, yung isinugo na nagkatawang tao, yung pagiging tao. Yun ang Yesus ang tawag. Kasi po, tagalangit yung Kristo eh. Yung binasa ko kay Pedro, yung sa Mateo chapter 16, verse 13 hanggang 17, nagtanong si Jesus kung sino siya. Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At anong sabi ni Kristo? Mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi pinahayag ito sa iyo ng tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung Kristo at ang Diyos nasa langit, magkasama sila. Kaya taglay ni Jesus yung buong kalikasan ng kanyang Ama nang siya'y magkatawang tao dito sa mundo natin. Di po ba napakailiwanag? So, maliwanag po, sabi ni Pablo, yung buong kalikasan ng Diyos, taglay ng kanyang anak. Nagdududo pa po kayo sa nakasulat sa Biblia na taglay ni Jesus ang pagka-Diyos ng kanyang Ama? Kaya yung ministro, sabi ko, ngayon, sabi ko, maliwanag, si Jesus ay Diyos, ayon kay Pablo. Aron nagingay-ingay yung mga, alam nyo na yun, mga, sabi ko, wala, lusaw kayo, kako. Ako nagbabasa ako ng Biblia. Kayo, nagpapauto lang kayo. Kaya uto-uto kayo ng mga ministro, sabi ko. Kasi hindi ko alam na ministro yun. At saka ko lang nalaman later. Pero wala. Binasa ko Itong dala kong Biblia. Poimen Bible. Sabi ko, pag nakakakita kasi kayo ng iglesia dito sa Biblia, gusto nyo kayo yun. Hindi kayo yun, sabi ko. Yung sinabi ni Pablo, hindi kayo kasali dyan. Kasi meron po kasi sa Bible. Ewan ko Tignan nga natin. Dito sa basahin ko po Ito po Roma 16:16. Magbatiyan kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Iglesia ni Kristo, tumpak na tumpak sa pangalan ng simbahan nila. Sabi ko, ibig mo ba sabihin kayo yan? Nagulat. Siya nagulat, hindi si Tomas. Bakit ko sinabi? Wala pa kayo nang banggitin ni Pablo yan. Si Pablo nangaral, nagtatayo ng iglesia. Kayo ba yan? Hindi pa kayo tao noon. Tapos sasabihin nyo, kami yan. Inaangkin ninyo, may nakalagay na iglesia ni Kristo, kayo yan. Samantalang si Pablo nagsasalita dyan. At si Pablo naniniwala na ang buong kadyosan ay taglay ng kanyang anak. Hindi naman kayo naniniwala na Diyos si Jesus.
Eh di kontrabida kayo kay Pablo. Pagkatapos sasabihin nyo, yung Roma 16:16, kayo yan. Napaya siya. Tsaka ko lang nalaman no, mga ilang araw, ministro pala siya. Ni Manalo. Eh wala. Butatana siya eh. Oh. Pinakilala nila sa akin, ministro yan. Ah, ministro? Na walang alam. Nakatingin siya. Sinabi ko, wala siyang alam. Siya nga pinababasa ko ng Biblia, ayaw niya magbasa eh. Nawala ang angas niya. Nawala ang yabang niya. Nung una, gusto niya magpasikat eh, dahil may mga kasama sa iglesia. Gusto niya siguro pumapil kasi ministro siya. Eh, ako ang natsempuan niya. Paya siya. Kaya ngayon, ewan ko kung nakikita pa. Minsan nagkita kami, nakabihis, ang ganda ng bihis eh. Nakasakay doon sa kanyang e-bike. Siguro sabi ko, sasamba siguro yun. Wala na. Hindi siya makabago na. Ano pang hilalaban niya eh. Nagbabasa ko ng talata ni Pablo. Eh si Pablo, sugo ng Diyos. Sinong paniniwalahan ko? Sila. Pag pinaniwala mo yung mga ministro nila, pupunta ka sa apoy ng impyerno. Nagmamagaling kunwari. Meron pa ako naalala nung araw. Diakono naman. Matanda pa sa akin. Naalala ko nung araw. Basahin mo yan ganyan. Ayan, yung Roma 16. Yan ang pinabasa rin sa akin. Tapos, sunod-sunod na talata. Nagkataon, ang dala kong Biblia, ang salita ng Diyos Biblia. Nang hindi niya marinig yung Iglesia ni Cristo. Aba, sabi niya, ano ba yan? Ano nga ba yan, kako? Pabasa ka ng pabasa ng Biblia, ngayon nagugulat ka. Sila pala yung magugulatin, hindi po si Tomas. Sabi ko, ba't ka nagulat? Gusto niyang marinig Iglesia ni Cristo. Yung nabasa ko, Iglesia ng Diyos. Kaya, alam niyo po ba yung sinasabi kong diakono yan? Nakaikwento ko na yan, pero hindi ko pa kilala na diakono pala yan. Yung anak niya, minsan nabanggit ko na po sa aking video yan eh. Inalo ko ng Bible study yung anak niya eh. Payag naman yung anak niya, pero dumating yung tatay, ito pa, yung diakono na yan. Biglang nagiba ang timplada ng anak. Sabi ng anak, tama na, alam ko ng lahat yan. Yung pala, tatay niya pala yun. Alam niyo po ba, minura pa ako nun eh. Yung si diakono. Sabi ko, wag ka magmura. Wala po sing mamatwid eh. Hindi ikaw ang kausap ko, ako sumasawsaw ko pagkatas minumura mo ko. Huwag kang ganyan, sabi ko. Kaya naging mabait po sa akin yung tingmakita ko, brother! Sabi ko sana, hindi man tayo magka-brother eh. Kaya matanda sa akin. Para respeto na lang, pinabayaan ko na lang. Kaya... sige, ba't tayo napunta dun sa mga ministro ni Kulapo? Sa Bible, mahalaga ang tungkulin ng mga apostol. Kung ano po yung ipinapahayag ng mga apostol, paniwalahan po natin. Kasi sila yung sugo ng Diyos eh. Sila nagbigay ng kapangyarihan. Ang sabi ni Pablo sa yung binasa ko po sa Galacia, ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan kina Pedro
maging sa amin. Sabi niya, mangaral sila sa mga Hudyo, kami mangaral sa mga Hentil. O, di po ba? At saka yung aral ng mga apostol, sabi pa ni Pablo, meron pa tayong titignan dito sa kanyang sulat, sa kanyang epistola, ay, wag po kayo mag-alala, medyo mabagal, pero marami naman kayo mapupulot dito. Sabi niya rito, ito po tignan natin. Ito po sa Galacia. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia 1:6, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. 7. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. 8. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. 9. Sinabi na naman nito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Maliwanag po? Sa panahon ni Pablo, meron palang nangangaral ng iba. Iba kaysa aral ng mga apostol. Ano sabi niya? Parusahan nawa sila ng Diyos. Kaya kapag ibang aral lang natutunan mo, hindi apostolic teaching. Apostolic teaching. Ang tinanggap mo, hindi mo pinaniwalaan, hindi mo sinampalatayanan. Anong sabi ni Pablo? Parusahan sila ng Diyos. Parusa. Kaya sabi ni Pablo, anong pagsabi niya rito? Subalit kahit kami o anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita sa na iba sa ipinangangaral namin kaysa sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Ginamit niya pang mga anghel. Hallelujah. Ingat kayo, kaibigan. Kung ano ang sulat ng mga apostol, yun po ang paniwalaan ninyo, sampalatayanan ninyo. Kasi po, ayan, binasa natin kaya importante po ang sulat ng mga apostol. Ang mga apostol pong ito, tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesukristo. Hindi pa po ba sapat sa inyo? O baka gusto nyo pang ibang aral? Bahala kayo. Sabi ni Pablo, parusahan nawa kayo ng Diyos. Talagang pag-iba. Ano pa? Huwag na po kayong gumawa ng sarili nyong aral. Kung ano po yung nakasulat, tama na po yun.
Ano? Tama na yon. Huwag na kayong maghanap ng iba. Praise the Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataong ito. Ng mga apostol mo pala sa Biblia ay napakahalaga ang kanilang tungkulin. Sila po ang iyong boses para sa aming mga tao dito sa lupa. Mapahudyo man, mapahentil man. Salamat po, Panginoon Diyos, at nagpadala ka ng mga apostol upang kami po ay turuan. Maraming salamat po, Ama, at yung mga manonood ng aking munting video, nawa kung meron po silang kabigatan sa buhay, Panginoon Diyos, yung pagahanin, at kung meron naman po silang mga karamdaman, yung pong pagalingin. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus. Salamat po, Amang Diyos, sa iyong pagtuturo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ito po, minsan pa ang inyong kaibigan kay Kristo. Walang iba, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang kasaysayan ng hiwaga. Ano po? Ayon sa Poimen Bible. Kasaysayan ng hiwaga. Yan po ang hiwaga ng pagka-apostol. Wala pong uhod dyan. Walang ibong mandaragid dyan. Walang anghel umakyat sa langit dyan. Ang meron dyan, apostol. Tandaan nyo yan. Kaibigan, minsan pa, like and share. Share nyo na pong share sa marami. Yan. Huwag nyo pong kakaligtahan, mag-subscribe kayo. Subscribe. Mas maganda na po mag-subscribe kayo tungkol sa salita ng Diyos. Kaya sana man nagsishare kayo, puro lang na kung ano lang yung nakikita ninyo sa social media. Baka away pang aabutin ninyo. Ano po? Mas maganda dito na tayo sa kasaysayan ng hiwaga. Amen. God bless us all. Kaibigan, tupinan na po natin ang Bible. Ang masasabi ko po sa inyo, huwag po kayong magagalit, ano? Kung sakali man nadadahanan po ang inyong mga reliyon, hindi natin sinasadyang dahanan, kundi nadadahanan lang po. Wala pong ngalong paninira, walang ngalong hindi po ako nagdagdag, hindi ako nagbawas. Kung ano po yung nakasulat, sila lamang po ang aking binabasa. Walang kodiko, walang manual o ano man. Kung ano po yung dumarating sa akin, siya pong aking ipinahayag. Amen po ba, kaibigan? Amen naman dyan. Ano po? Yan. Bye-bye. Apo, tandaan nyo po yan, in Christ alone. Ano po? Maliwanag, ano? Amen.